May isang malaking kagubatan na matatagpuan lamang sa lugar sa Asya. Pinapahalagan ito ng isang diyosa. Sa gubat na ito, merong mga puno, halaman na namumuhay ng payapa maliban sa isang halaman na walang pangalan dahil nakalimutan ito lagyan ng pangalan ng diyosa. Wala kang silbi sa kagubatan. Mabuti pa kami, kinakain kami ng mga hayop na dumadaan, ikaw natatapak-tapakan ka lang at hindi ka makain ng mga hayop dahil sa patusok mong katangian. Nang isang araw, dumayo ang mananakop at balak nilang sirain ang kagubatan. Dug-dugudug, dugudug, 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 dugudug. Kaya itong kagubatan na ito at napakalaki nito. Aha! Bakit hindi tayo magtayo ng malaking komunidad? Magtatayo tayo ng mga bahay at mga gusaling yari sa kahoy at bato. At hindi lang yun pwede nating gawin muebles, ang mga kahoy para kumita tayo ng maraming salapi. Sa ganun pa man, nagsimula ng putulin ang mananakop ang mga punong kahoy. Tulong! Tulong! Ngunit sa mga oras na yon, hindi makahingi ng tulong ang halamang walang pangalan. Nakita naman lahat ng diyosa ang mga nangyari at ginawa ng mga mananakop. Aba, mapang-abusang mga taong ito ah. Sisirain pa nila ang kagubatan para lang magawa at makuha nila ang gusto nila. Ano nang mangyayari at ano nang gagawin natin? Pigilan man natin sila, wala pa rin tayong magagawa. Sirain na nila ang gusto nilang sirain. Nakikiusap ako sa iyo amang araw na bigyan mo ako ng liwanag. Bigyan mo ako ng nakakapasong liwanag. Narinig ng Haring Araw ang hiling ng halamang walang pangalan. Nagbuga ito ng matinding liwanag sa halaman. Kiniskis naman ito ng halaman ang mga dahon nito at nagdulot ito ng malaking apoy na mabilis na kumalat. Nasusunog ang kagubatan. Kailangan na nating makalis dito bago pa tayo hindi makalabas ng buhay. Nang naging matahimik na ang kagubatan, namangha ang mga halaman at hayop sa nagawang pagligtas nito sa kagubatan. Nagparayang halamang hindi ko binigyan ng pangalan para sa kaligtasan na ito. Nais kong gumanti sa kanyang kabutihan. Gusto ko siyang kausapin at harapin. Mahal kong Diyosa, ito lang po ang nakita kong halaman. Dala nito ang isang tumpok ng halaman na may kaunting luntang dahon at maliit na ugat. At nung naibigay na engkantada sa Diyos ang halaman na ito, dali-dali niyang inusisa at napangiti siya. Ito yung halamang hindi ko nabigyan ng pangalan, isa kang bayani. Itinanim ng Diyosa sa kanyang hardin ang natirang halamang walang pangalan. Simula ngayon, ikaw ay magkakaroon ng butil-butil na bunga na kapag hinog ay magiging kulay ginto. Ilang araw ang nakalipas, dumami ang halaman sa hardin ng Diyosa. Magiging maganda kang isang ehemplo sa kalalakihan at simula ngayon, papangalanan kita ng halamang palay.
Ikalat ang mga butil na ito at isaboy sa lahat ng lupang makikita ninyo. Pagkatapos ng mga engkantada isaboy ang mga butil, binilungan niya ang mga ito sa kanilang palad. Sa kabila ng pangungutya nila sa'yo, naging isa kang bayani. Ikaw ay naging isang mapagkumbaba. Hindi nagtagal ang halamang nag-alay ay naging palay, na lang ang naging tawag dito. Ngayon pa man din mahalaga ang palay sa buhay ng bawat isang tao. Nagsisimbolo ito ng magandang aral na ang puting butil na nasa loob ng palay ay nagkakahulugan ng malinis at kabutihang loob ng halaman. Ang pagyuko nito ay pagpapatunay ng pananatili nitong maging mapagkumbaba at ito ang una nating ginagawa sa harap ng pagkain.